Sige po, tayo po yung mag-aral ng salita ng Diyos. Makikita po natin ang ating teksto sa Santiago, James chapter 1, verses 2 to 8. Sabi niya po doon, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung ang sinuman sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Subalit, ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos. At huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anumang mula sa Panginoon ang taong babago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. So, samahan niyo po akong manalangin. Ama, salamat po sa mga salitang ito, Panginoon, sa mga salita mo, Panginoon, na amin pong pagbubulay-bulayan. Dalangin ko po, God, na maintindihan at maunawaan namin, Panginoon, ang mga salitang aming maririnig, Panginoon, ang aming mapag-aaralan, Panginoon, at maunawaan namin, Panginoon, ang nais mong iparating sa buhay po ng bawat isa. Dalangin ko po, God, na itago niyo po ako sa inyong likuran upang nang sa ganun ikaw po ang siyang makita, Panginoon, sa mga salitang aking bibitawan, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. So, pagpasensyaan nyo na po kung paminsan-minsan ay medyo uubo po ako at iinom. Pagaling pa lang po yung ubo ko. So, dito po, kung mapapansin natin yung unang kataga niya po sa binasa natin, tungkol siya sa pagsubok. Tungkol siya sa tuwing ang isang Kristiyano ay nakakaranas ng mga pagsubok at problema. Na kung saan makikita po natin ano ba yung dapat nating gawin or ano ba yung dapat na mangibabaw sa oras ng mga pagsubok. Kaya nga po ang tema na ating pag-aaralan ngayon is faith over struggles. Faith over our problems. Faith over our trials. Yung mas nangingibabaw ba yung pananampalataya natin sa Diyos kesa sa mga problema na yan, kesa sa mga pagsubok na yan? Or nakikita natin kung minsan nangingibabaw yung problema sa pananampalataya natin. So alin tayo doon? Nasaan tayo doon? Nandun pa tayo doon sa nagtitiwala ako sa Panginoon. Alam ko na kaya niyang gawin lahat ng bagay sa problema na aking kinakaharap. Isinusuko ko sa Kanya ito. Or nandun ba tayo dun sa bahala na? Yung mas pinapansin natin yung struggles natin. Kawawa naman ako. Tingnan mo ngayon katabi mo kung may pinagdadaanan.
Mukha ba siyang masaya o mukhang may pinagdadaanan? Kasi kahit na anong tago natin, kung pinapangibabawan tayo ng problema, ng mga trials, ng mga struggles natin sa buhay, makikita yan. Kahit anong tago natin. Pero, kung ang pananampalataya natin sa Panginoon ang mas nangingibabaw kesa sa mga problema natin, makikita mo yan sa katabi mo. Na kahit na may problema siya, nakangiti siyang sasalubong sa'yo. Tignan mo nga kung nakangiti yung katabi mo. Tignan mo nga kung yung ngiti niya totoo. Kasi po, madalas binibigyan tayo ng problema, binibigyan tayo ng mga pagsubok ng Panginoon to test our limit, to push our limit. Sinusubukan ng Panginoon kung hanggang saan yung limit ng pananampalataya natin. At madalas, sinasagad tayo ng Panginoon. Bakit? Ba't kaya sinasagad ng Panginoon yung limit ng pananampalataya natin sa Kanya? Kasi alam niya na hindi lang hanggang diyan yung pananampalataya ng bawat isa. Na meron pang mas malawak na pananampalataya ang bawat isa. Hindi yung hanggang edge na lang. Hindi natin alam may tulay pa pala. Kaya nga po madalas ang ginagawa ng Panginoon sa atin, pag nasa sagad ka na, dun mo lang marirealize na meron pa pala. Meron pa pala akong ipupush sa pananampalataya ko. Hindi lamang po niya binubuga yung problema ng basta-basta. Dahil alam niya, meron pa. Maluwang pa yung room ng pananampalataya natin. At the same time, kaya po tayo nagkakaroon ng mga trials dahil ang Diyos po ay naghihintay. Hinihintay ka niya, hinihintay niya tayo na muling bumalik kung paano tayo nagsimula. Hinihintay niya yung mabuhay yung dati nating apoy. Dahil ang isang buhay po ng isang Kristiyano, hindi laging diretso ang daan. Aminin po natin yan. Merong mga pagkakataon sa buhay natin na lumiliko tayo ng landas. Although alam natin na medyo mali, medyo naliligaw tayo, pero ang Panginoon laging naghihintay sa dulo ng daan. Lagi niya tayong hinihintay pabalik sa Kanya. Lagi niya tayong gustong hatakin pabalik dun sa kalwalhatian ng Panginoon. At the same time, pinapakita niya yung Kanyang pagmamahal ay mas malawak kesa sa anumang paghihirap na nararanasan natin dito sa lupa. Na mas malawak yung pagmamahal niya kesa sa problemang kinakaharap natin ngayon. Sabi nga po sa Romans, may the God of hope
fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. So sa atin po ba, ano po ba yung ginagawa natin kapag tayo po ay nakakaranas ng pagsubok? Sinabi niya po sa verse 2 na magalak. Sabi niya po doon, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Kaya po ba natin yan? Yung be joyful in every trials. Be joyful. Pastor, paano yun? Ang laki ng utang ko. Ang laki ng problema namin sa pamilya. May sakit si ganito. Laki ng mga babayarin. Pero sabi ng Bible, be joyful. Andiyan na naman si Judith. Juna. Hindi po si Ate Jonah. Si Uncle Bill. Laki ng bill. Wala pa. Be joyful in every trials. In every problems. Naku, ang hirap niyan. Yung nahihirapan ka na, pero sabi ng Panginoon, magalak ka pa rin. Bakit po kailangan nating magalak? Kasi po, tuwing tayo po ay nagkakaroon ng problema, dapat lang talaga tayo magalak dahil mararanasan na naman natin kung gaano kalaki ang Diyos na sinasampalatayanan natin. And number 1, kaya po sinasabi na faith over struggle. Let your faith move problems. Kung sinasabi sa Bible na liit lang ng buto ng mustasa, kaya niyang makapaglipat or makagalaw ng bundok. So, ibig sabihin yung pananampalataya natin, kaya din yanigin ang anumang problema sa buhay natin. Hindi dapat vice versa. Hindi dapat yung problema ang yayanig sa pananampalataya natin. Gawin natin baliktarin. Kasi napakalaki ng Diyos natin, so yung pananampalataya natin sa Diyos ang dapat yayanig sa anumang problema. Hindi yung nagkaroon nga lang ng konting pagsubok, ayaw mo nang lumabas. Ano yun, nadapuan ka ng COVID? Nag-self-quarantine ka? Problema lang yan. Sabi ko nga po dati, ang problema, magiging problema kung problemahin. Pero kung matutunan mo na magalak sa bawat problema na ating kinakaharap, lahat po yan, ang Diyos ang re-resolba.
Dahil dun po matetes yung ating pananampalataya. Sa kabila ng lahat ng yan, meron pong pagpapala. Hindi lamang po yun, look for a brighter side. Magalak tayo sa kabila ng lahat. At the same time, hanapin natin or tignan natin yung mga positibong bagay. Nasa isang problema, hindi po lahat yan negatibo. Nagkakaroon tayo sa problema sa bahay, problema sa pamilya, problema sa pinansyal. Pero take note, merong positibong bagay na lalabas sa kabila ng iyong mga problema. Nagka-problema kayo sa bahay, sa tahanan natin. Pero makikita natin doon na kapag nagka-problema sa isang tahanan, ginagawang way yan ng Panginoon para mas lalong maging close yung bond ng bawat isa sa tahanan. Pansinin natin, magka-problema man sa tahanan, after ng problema, yung relasyon natin sa bawat isa, tumatatag. Mas lumalalim. Ito po yung resulta kapag ang Diyos po ang nagiging sentro ng ating mga tahanan. Kapag pinagkakatiwala natin lahat, ang ating pamilya, ang sitwasyon ng ating buhay sa Panginoon, laging merong mas maliwanag na hinaharap sa bawat isa. At the same time, kaya po tayo nagiging magalak sa ating mga problema. Kasi ito po, learn to surrender your problems to God. Magalak ka dahil hindi mo na problemahin yung problema mo. Magalak ka dahil inalay mo na sa Panginoon yung problema mo. Lord, ikaw na bahala sa problema kong ito. Basta ako, maglilingkod ako sa iyo. Yun yung isang magandang way para mas mapalapit tayo sa solusyon ng ating problema. Yung, Lord, ikaw na yung bahala dyan sa problema kong yan. Basta ako, maglilingkod ako sa iyo. Nung nakaraan po, tinatanong po ako ni Bishop, Jay, kasi pag sa bahay lang po, Jay, yun ang tawag niya talaga sa akin. Kaya mo bang mag-preach sa Sunday? Sabihin mo habang mas maaga. Para makapag-prepare siya. Then, sabi ko po, though wala pa pong sinusulat si Lord sa heart ko na sermon or preaching, sabi ko, opo, kaya ko po. Kaya mo bang tumayo? Opo, kaya ko po. So, sa kabila ng lahat, heto po ako ngayon sa inyong harapan. Ano man yung mga pinagdadaanan ko, handa akong isurrender sa Panginoon. Gagawin ko yung kaya kong gawin. Basta, Lord, ikaw bahala sa akin. Ganun po sana yung puso natin. Yung pananampalataya natin gagalaw. Ikaw na bahala sa problema ko, Lord. Basta ako, para sa'yo. Yung buhay ko, gagamitin ko para makapaglingkod sa'yo. At magagalak ako
magsasaya kami ng mga kapatid ko. Sabi niya po sa Romans 5, hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Dahil alam natin, ito'y nagbubunga ng pagtatiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. So sa ating pagiging magalak, nagkakaroon po tayo ng pagtitiyaga, which leads us to our second point: be persevere while we wait. Yung nagkakaroon tayo ng pagtitiyaga at pag-asa habang tayo po ay naghihintay sa anumang katugunan ng Panginoon sa atin. Kasi po, sabi niya nga po sa verse 4, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Yung ating pagtitiyaga ay nagkakaroon ng resulta pag sa Diyos po natin inialay lahat yan. Para po tayo po ay maging ganap. Yung ating pananampalataya ay mas lalong tatatag. Hanggang wakas, sabi ng Panginoon, magpakatatag tayo. Dahil po ang ating pagtitiyaga or yung perseverance na sinasabi is a way to grow, to our faith grow. Isa po yung paraan ng Panginoon para mas lalong tumatag, mas lalong umangat or lumaki ang ating pananampalataya sa Diyos. Yung hindi mananatili ang bawat isa na taga-upo lang, taga-kinig lang. Yung ang bawat isa po ay lalago at gagalaw. Dahil ang isang katawan, pag hindi nagpapunction, ay patay. Sabi nga po nila, pag hindi gumagalaw ang isang katawan, ito po ay patay. Pero kung ang pananampalataya po natin ay lumalawak, lumalago at lumalaki, handa tayong magsakripisyo para sa kaharian ng Panginoon. Handa po nating gawin anumang bagay. Handa tayong gumalaw para sa kaharian ng Panginoon. Amen po ba? Hindi lamang po it's a way for our faith grow. Perseverance is what we need to complete what is lacking or missing. Ito po ay isang parte ng ating pananampalataya
na sa ating paghihintay, mas nabubuo tayo. Mas nabubuo or mas napupunan ano man yung kakulangan sa ating pananampalataya. Dahil sa ating mga problema, habang tayo po ay naghihintay sa solusyon ng Panginoon, mas marami po tayong natutuklasan sa ating pananampalataya. Sa papanong paraan? Dalawang bagay lang po yan. Pag nanghihina ang isang Kristiyano, kanino lalapit? Sa Panginoon. At pag lalapit tayo sa Panginoon, ano ang kinukuha at ano ang kinukuha natin, dinadampot natin para marinig ang kanyang tinig? Ang Biblia. Sa Biblia, makikita natin yung katugunan ng Panginoon. Yung kung ano pa yung kulang sa pananampalataya natin para mas lalo tayong lumago sa ating mga problema. Ginagamit ng Panginoon ang mga problemang yan para mas lalong lumawak ang ating pananampalataya. At the same time, it's a way of the Lord para mas lalo po tayong mapalapit sa Kanya. To get more closer to our Heavenly Father. Kasi pag playing safe na lang tayo lagi, pansinin po natin, walang problema, normal lang lahat. Tingin nyo mas lalapit tayo sa Panginoon? Hindi. Bakit? Kasi stable kayo. Stable yung lahat ng bagay sa paligid mo. Stable, stagnant. So, ibig sabihin, yung pananampalataya natin, nakulong sa isang baso. At walang nag-flow. Pero kung may problema, merong mga trials sa buhay natin, pansinin niyo po, mas lumalapit tayo sa Panginoon. Mas nakikita natin yung kakulangan pa natin sa Kanya. Na dapat pala tayo ay naglilingkod sa kabila ng ating mga problema. Dapat nga mas maglingkod tayo sa Diyos eh. Dahil sabi nga po sa unang point, magalak tayo. Which means, mas lalo tayong mapalapit sa Panginoon dahil tayo po ay may mga pagkukulang pa. Kadalasan, mararanasan natin ng problema pagka stable na lahat eh. Doon siya papasok eh. Yung stable sa pamilya natin, stable sa mga incomes natin, financial, sa ating mga trabaho. Pag stable yan, dyan kaya yan gini. Dyan ka papasukin ng problema eh. Kaya nga po, ang isa ding hamon sa ating sa umagang ito, mas mapalapit tayo sa Panginoon. Kamusta yung relasyon natin sa Panginoon?
Ginagawa pa ba natin yung ating tungkulin bilang anak niya? Or higa, tulog, bangon na lang? Sabi sa mga tambay, katuga, kain, tulog, gala. Sabi nga po sa James 1:12, "Blessed is the one who perseveres under trials, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him." Sa Tagalog po, pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. So kung matyaga tayong naghihintay, mapalad tayo. Dahil merong mga tao, merong mga Kristiyano na nagsho-shortcut. Pero po, kung tayo po ay kabilang dun sa mga matyaga niyang anak, meron pong gantimpala sa likod ng lahat ng problemang yan. Hindi lamang po be persevere, be eager in asking God. Yung walang tigil tayong lalapit sa Panginoon at hihingi ng gabay sa Kanya. Sabi niya po sa verse 5, "Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat." Ganon kabuti ang Diyos natin. Kung minsan lang, nakakalimutan natin yung isa niya pang sinabi na, "Ask and you shall receive." Pero sa ating pag-ask, pagtanong, or paghingi sa Panginoon, kadalasan, hindi natin pinaniniwalaan. Kaya po kailangan, ask and believe, it will be given. Yung maniwala ka na yung hiningi mo sa Panginoon ay magkakaroon ng katugunan sa buhay po ng bawat isa. Hindi yung dumulog ka nga or humingi ka nga sa Panginoon, "Lord, bigay mo to." Or kailangan namin ng ganito. Pagkatapos mo mag-pray, saan kaya ako kukuha? Pagkatapos mo mag-pray, saan kaya manggagaling? Or pagkatapos mo mag-pray, bibigay kaya niya? Parang kinontra mo din yung prayer mo. Huwag ganon, kapatid. Pag dumulog tayo sa Panginoon at alam ng Panginoon na sa ikabubuti or ikariresolba ng ating problema, tutugunin ng Panginoon yan. Kailangan lang nating maniwala. So, kailangan lang nating maniwala. At the same time,
Always keep the path straight. Kapag naniwala tayo at humingi tayo sa Panginoon, diretso lang dapat. Yung landas na ating tatahakin, huwag na tayong liliko at mag-shortcut. Straight lang tayo sa kung anumang plano niya sa atin. Kuminsan kasi, yung mga problema natin, tinetesting niya tayo kung magpapatuloy ba tayo sa paglingkod sa Kanya o mas hahanapin natin yung solusyon sa ating problema. So maging eager tayo sa paghanap sa Kanyang kaluwalhatian. Maging eager pa tayo sa paglilingkod sa Kanya. Hindi yung maging eager tayo sa paghanap ng solusyon ng problema natin. Kasi mas makikita natin na gumagalaw ang Panginoon kapag mas naglilingkod tayo sa Kanya. So kailangan diretso lang tayo sa kung anumang ginagawa natin para sa Diyos. At the same time, access our right as children of God. Meron tayong access. Kung minsan lang hindi natin na nagagamit. Dahil minamahal tayong anak ng Diyos, makikinig ang Ama natin sa langit sa anumang hingin natin sa Kanya. Kung minsan lang, nagdadalawang isip tayo. Kung minsan, hinahayaan natin yung dyablo na magsaksak ng kung ano-anong bagay sa puso at isipan natin. As children of God, dapat matutunan po natin na tayo po ay may karapatan na humingi at dumulog sa Panginoon. Kung minsan lang, sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, problema natin sa buhay, mas nagiging busy tayo sa kamunduhan. Nakakalimutan natin maging busy para po sa Kanyang kaluwalhatian. Sabi po sa Matthew chapter 7, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives. The one who seeks finds. And to the one who knocks, the door will be opened. So kailangan lang po nating katukin yung puso ng Ama natin sa langit. So bilang mga anak ng Diyos, ano ba yung mas nangingibabaw sa atin? Mas nangingibabaw ba yung pananampalataya natin sa Panginoon? O mas nangingibabaw ang problema? Bilang mga anak ng Diyos, ito po ang hamon sa atin. Mas lumapit po tayo sa Panginoon. Mas matutunan po natin na yung pananampalataya natin ang yayanig sa anumang problema.
Hindi yung anumang problema ang hahampas sa atin. Napakalaki ng Diyos natin, kaya kailangan wala na sa atin kahit anong ibato sa atin ng problema at pagsubok. Sabi niya po sa 1 Corinthians, "But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ." Yung mananagumpay na tayo. Dahil po sa ating Ama, sa ating Panginoon sa langit. Kaya bilang isang reminder sa ating lahat, mas pangibabawin natin ang ating mga pananampalataya sa Panginoon kesa sa mundong ito, kesa sa anumang gawa ng kaaway. Kaya nga po, sa tuwing tayo nagkakaroon ng problema, mas masarap magpuri, magpasalamat sa Panginoon. Tayo pong lahat tayo yumuko at manalangin. Ama, salamat po sa mga salitang ito, sa mga napag-aralan namin ngayong umaga, Panginoon. Na Panginoon, sa kabila ng lahat ng aming mga pagsubok sa buhay, sa kabila ng anumang mga hinaharap ng bawat isa, Panginoon, Lord, sa'yo po namin surrender lahat ng ito. Dahil alam po namin, Panginoon, na pag sa'yo po namin binigay ang lahat ng ito, ay magkakaroon ng katugunan, Panginoon. Salamat po sa mensaheng ito at patuloy na magrema. Matutunan po namin, Panginoon, na mas malaki ang aming pananampalataya sa inyo kaysa sa anumang problema at pagsubok na aming kinakaharap ngayon. Ama, sa iyo po namin binabalik lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. Sa tanging matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen.